Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 971 hanggang 980. 0971. Mula sa neckline ng underwear ni Momomo, makikita mo ang isang kahangahangang tanawin, at ang palda sa ibaba ay maikli, upang ang isang pares ng magagandang binti ay nakalantad din. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan. Sa orihinal, sinasakal ni Ling Yue ang kanyang tiyan sa Shushan itong mga araw na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay tumindi ito. Hoy, nag-aalis na lahat, anong tinitingin-tingin mo? Bigla, pagkatapos na paalalahanan ni Momomo, napagtanto ni Yefan na mag-skydive na siya sa laro. Namula ang mukha ni Yefan. Halatang nahuli siyang nakasilip sa dalaga. Ang malalaking matingkad na mga mata ni Momomo ay nagpakita ng pagmamalaki at pagmamalaki, medyo seryoso. Binigyan kita ng pagkakataon noon, pero ayaw mo. Ngayon sumilip ako ng masigla, masama ka ba? Si Yefan ay umubo ng 2 beses, itinatago ang kanyang kahihiyan, at sinabing, huwag kang maingay, seryoso akong maglalaro. Saan ka pupunta sa skydive? Mas maraming mapagkukunan sa lungsod, ngunit mas kaunti sa kanayunan, kaya ito ay magiging mas mahirap, sabi ni Momomo. Walang sinabi si Yefan, sumulyap sa mapa, at nagparachute sa isang lungsod sa gitna ng mapa. Wow! First time mong maglaro sa ganitong kapana-panabik na lugar. Bulalas ni Momomo. Hindi mo kaya. Maraming tao doon. Buti naman maraming tao, kung hindi walang tao, sinong papatayin ko? Umiling si Yefan, hindi maintindihan ang iniisip ng batang babae. Nagyayabang. Huwag kang bababa at hayaang patayin ka ng iba. Inilibot ni Momomo ang kanyang mga mata at hinintay na mamatay kaagad si Yefan. Kinokontrol ni Yefan ang kanyang karakter, at pagkalapag sa bubong ng isang bahay, hinanap niya ang buong daan at bumaba. Wala ring magandang baril sa bahay, kaya kinuha ko ang isang pistol, nagsuot ng helmet, at tumakbo palabas ng pinto. Mabilis na inikot ni Yefan ang anggulo ng view, tumingin sa lahat ng direksyon, at nagpaputok ng 2 putok sa dingding paminsan-minsan. Hoy! Anong ginagawa mo? Bilasan mo at halugugin mo sa bahay, bakit ka pa nagpapaputok? Sa ganoong paraan mabibilad ka. Mukhang balisa si Momomo. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, susubukan ko ang ballistics ng pistol. Kung may dumating, tama lang ito para sa pagnanakaw. Baliw. Hindi nakaimik si Momomo, nakita ang isang mayabang na rookie sa unang pagkakataon. Biglang, isang bala ang lumipad lampas kay Yefan, nahulog sa lupa, at nagtaas ng alikabok. Mabilis na tumalikod si Yefan, at patungo sa bintana ng isang bahay, may 2 bangbang na putok. Biglang may lumabas na kill message. 2 headshot mula sa isang pistol. Napatulala si Momomo. Kung ito ay totoo, alam din niya na si Yefan ay napakahusay, at tiyak na tumpak ang pistola. Ngunit sa laro, agad niyang nailok ang target, at sa 2 headshots, nakaramdam siya ng hindi makapagsalita. Si Yefan ay masayang tumakbo papasok sa bahay, ninakawan ang lalaking binugbog hanggang mamatay, patuloy na tumalon pababa, gumala-gala, at binaril. Tama, pinalitan ko ang shotgun sa baril at nakakuha ako ng M16. Nakaramdam ng kasiyahan si Yefan, talagang kawili-wili ang larong ito. Patayin, magnakaw, gusto niya. Biglang may tumalon mula sa 2nd floor sa harap niya. Tumawa si Yefan, at sa likod ng lalaki, may sumabog na, chu-chu-chu. Medyo malaki ang pag-urong ng baril, kaya diretsyong pinaandar ni Yefan ang mouse at idiniin ang baril pababa, upang ang mga bala ay tumama sa lalaki. Sa 1 segundo, patay na ang lalaki. Si Momomo ay mukhang naiinggit saglit, ito ba ang mouse na pumipindot sa baril? Ginagawa mo pa rin ito. Di ba normal lang yan, alam mong lulutang ang baril, syempre kailangan idiin, common sense, girl hindi mo nga alam ito, no wonder ang baba ng rangkang. Tumikim si Yefan at umiling. Galit na sinabi ni Momomo, marunong akong pumindot, ngunit paano mo ito makokontrol ng mabuti? Kasi marunong talaga akong mag-shoot, at naglalaro lang kayo, haha, masayang sabi ni Yefan. Ano ba yang hinihila mo, may kakayahan kang kumain ng manok? Hindi makapaniwalang sabi ni Momomo. Si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag, nag-enjoy siya. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng 2 pang lalaki na naghahanap ng mga bagay-bagay, at inilayo sila ng may pagkasambulat ng buhok. Nako! Ang taba talaga niyan, may Kar 98K sniper rifles ka. Not bad. Well, dagdagan natin ng AKM para sa suntukan. Inayos ni Yefan ang kanyang kagamitan at nagpatuloy sa pagwawalis. Nang malaman niyang halos mapatay ang mga tao sa lungsod, nakakita si Yefan ng kotse, at habang nagmamaneho, hinanap niya ang isang tao sa mapa. Pagkatapos, nakita ni Momomo na si Yefan ay parang nagmamaneho ng police car na nagpapatrol. Kahit saan siya magmaneho, huhulihin niya ang mga tao. Kung nasa malayo siya, magpapaputok na lang siya ng sniper rifle, at kung mas malapit, diretsyong babarilan niya si AK. Bigla, patayin ito.
Laging makakahanap si Yefan ng magandang bunker, maging invincible sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay saluhin ang gap ng kalaban at direktang lutasin ang labanan. Ang mga mata ni Momomo ay kumikinang, at tumingin siya kay Yefan ng may paghanga at paghanga, iniisip na kung siya ay magaling, magkakaroon siya ng maraming mukha sa paaralan, at igagalang bilang isang Diyos sa internet. Sa kasamaang palad, naiisip lang niya ito. Yefan, handa na ang noodles. Naglabas si Tita Jiang ng isang mangkok ng noodles at inilagay ito sa mesa. Nagugutom din si Yefan, ngunit sa huli ay isang tao na lang ang natitira, at wala siyang mahanap na kahit sino. Kaya, si Yefan ay diretsyong bumaba sa kotse, tumakbo sa gitnang bahagi, at nagsimulang tumalon at mag-shoot kung saan-saan. Anong ginagawa mo? Bilasan mo bumaba ka. Sa ganoong paraan makikita ka niya. Napakadelikado. Nag-aalalang sabi ni Momomo. Walang pakialam si Yefan, gusto kong talunin niya ako, tinatamad akong hanapin siya. Biglang may putok ng baril. Matapos barilin si Yefan, agad siyang umikot sa likod ng isang puno, at pagkatapos ay pinalitan ito ng mga smoke bomb, ibinato ang isa malapit sa kanya at isa sa harap niya. Nang lumitaw ang usok, mabilis na lumabas si Yefan, hawak ang AKM, at umikot sa isang gilid ng usok. Ang manlalaro na nagtatago sa ilalim ng isang dalasdis ay nakatingin sa usok, iniisip na si Yefan ay lalabas sa usok. Masungit si Yefan at inalis ang ulo ng lalaki. Kaagad, natapos ang laro, at matagumpay na napanalunan ni Yefan ang unang pwesto. Haha, medyo kawili-wili ang larong ito, bibilhin ko ito at laruin ko ito mamaya. Naramdaman ni Yefan na ang larong ito ay angkop para sa kanya upang laruin, upang maalala niya ang mga taon sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito ni Momomo, niyakap niya ang braso ni Yefan at mahinang sinabi, "Ay, huwag kang bumili, sayang ang pera. Gamitin mo lang ang numero ko, at ibibigay ko ito sa iyo kapag gusto mong tumawag. Maglaro, tulungan mo akong umakyat sa hagdan." Medyo nag-atubili si Yefan, hindi ito maganda, sa tuwing naglalaro ako, kailangan kong tanungin ka kung anong verification code ang gusto mo, anong abala. Tsaka ako mismo gagawa ng bago. Hindi, malapit ka nang mapunta sa tuktok ng hagdan. Masyadong mababa ang ranking mo. Ang mga mata ni Momomo ay nagpakita ng malinaw at gumagalaw na tingin, at bigla niyang idiniin ang kanyang katawan kay Yefan, pinisil ang braso ni Yefan sa kanyang dibdib, ay pangako mo lang sa akin. Okay. Tulungan akong maabot ang top 10 sa Asia, at gagantimpalaan kita. Naramdaman ang napakagandang pakiramdam sa kanyang braso, namamanhid ang anit ni Yefan, at ginalaw niya ang kanyang braso. Chapter 0972 Anong ginagawa mo? 0972. Hoy! Namula ang katawan ni Momomo na parang nakuryente. Noon lang napagtanto ni Yefan na may vacuum sa loob ng babaeng ito. Patay kayong tagahanga. Mabaho Yefan. Mamamatay ka. Iminuwestro ni Momomo ang kanyang mga mata, habang si Tia Jiang ay nasa kusina pa rin. Si Yefan ay nagmamadaling kumalma, kumuha ng isang mangkok ng noodles, at nagsimulang kumain ng noodles. Tila walang napansin si Tita Jiang, kaya lumabas siya, pinunasan ang kanyang mga kamay at nagtanong, paano, okay ba ang lasa? Tumango si Yefan at sinabing, ito ay masarap, puno ng pagkalastiko, at napakabango. Sa sandaling sinabi niya ito, napagtanto ni Yefan na mukhang hindi tama ang paglalarawan. Oo nga, si Momomo, na nakaupo sa tabi niya, ay namula na parang isang malaking mansanas. Umakyat ako sa itaas para umidlip. Bayaw, maglaro ka. Tumalikod si Momomo at tumakbo sa itaas. Nakangiting sabi ni Tita Jiang, itong batang si Momo, sa mga salita ng mga kabataan ngayon, ay talagang isang bahay. Maliban sa pag-eensayo ng piano at paglalaro, hindi ko man lang siya nakikitang lumalabas para mag-party kasama ang kanyang mga kaklase. Speaking of which, hindi pa siya masyadong bata. Ipinanganak siyang napakaganda, dapat maraming lalaki ang humahabol sa kanya, at wala pa akong nakitang nagbalik sa kanya upang makita. Saglit na nabahala si Yefan, kahit na may pag-uusapan tayo, hindi natin ito dapat dalhin sa ating bahay, hindi ba natin ito dapat ipakita sa kanyang lola at ama? Bukod, Tita Jiang, ilan sa mga mag-aaral sa kolehiyo ang umaasa ngayon? Yung pinangalan ng Shen Yu last time, hindi ba siya basta-basta? Tumango si Tita Jiang, oo, mas mabuting maging maingat, gayunpaman, maganda siya at may mabuting pamilya, kaya tiyak na hindi siya mag-aalala tungkol sa hindi pagpapakasal sa isang mabuting tao. Ayaw talagang marinig ni Yefan ang tungkol sa kasal ni Momomo, kaya sinabi niya, Tita Jiang, kailan babalik si Xiaoshu? Tumingin si Tita Jiang sa orasan at sinabing, malapit na, sabi ni Miss tapos na siya sa meeting ng tanghali, wala man lang akong planong kumain ng tanghalian, baka nasa kalsada ako ngayon. Habang nagsasalita siya ay narinig niya ang tunog ng isang sports car mula sa labas. Sa sandaling marinig ito ni Yefan, masasabi niyang ito ang pag-ani supercar ni Su Qingzhou. Si Su Qingzhou, na nakasuot ng nakaistilong itim na suit at puting kamiseta, ay pumasok sa bahay na may hawak na bag. Asawa, bakit ka kumakain ng pansit? Si Su Qingzhou ay may sariwang ngiti sa kanyang mukha. Si Yefan ay hindi nagkaroon ng ganitong uri ng pagtrato noon.
Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kagandahan ng iceberg na nakangiti sa kanya na para talagang simoy ng tagsibol. Nako, sa palagay ko ay makakain ako ng marami sa gabi, kaya kumain na lang tayo sa tanghali upang mailigtas ang gulo ni Tita Jiang. Ngumiti si Yefan at sinabing, asawa, ilang araw na kitang hindi nakikita, bakit ang ganda mo na naman? Ibinaba niya ang bag, umupo siya sa upuan sa tabi niya, at mukhang hindi makapaniwala, nagsisinungaling ka, imyon na ako sa matatamis mong salita. Paano ako magsisinungaling sa iyo, Tita Jiang, sabihin mo sa akin, lalo ka bang gumaganda? Kinindatan ni Yefan si Tia Jiang sa tabi niya. Si Tita Jiang ay natural na ngumiti at tumango at sinabing oo. Kung gayon, mananatili ka sa Susan ng napakaraming araw at hindi ka nababalik. Lumingon si Su Qingzhou at may hinanakit na sinabi. Nahihiyang sinabi ni Yefan, bumalik na ako, Mrs., pagod ka na ba sa meeting? Gusto mo bang magpahinga? Hindi, ako ay isang sinaunang mandirigma ngayon, paano ako mapagod ng ganoon kadali? Tumayo si Su Qingzhou, sabi, asawa, tapos ka nang kumain, sabay tayong pumunta sa Ivy Welfare Home. Ilang araw na lang ay darating na ang araw ng mga bata, may mga bagay akong inihanda, at plano kong ipadala ito sa iyo pagbalik mo. Bago magsimula ang party, wala tayong gagawin. Dapat magkaroon ako ng oras para ipadala ang mga bagay-bagay. Napagtanto ni Yefan na bago niya nalaman, malapit nang magwakas ang Mayo, at oo, sila ni Su Qingzhou ay magkakilala sa loob ng isang taon. Salamat sa pagiging maalalahanin ni Su Qingzhou, hindi niya naisip ang araw ng mga bata, ngunit nang maisip ito ng babae, uminit ang puso ni Yefan. Okay, ilang araw ko nang hindi nakikita si Director Lee, at makikita ko kung paano ni-renovate ni Yuner ang mga gusaling iyon. Mabilis na natapos ni Yefan ang pagkain ng noodles, pagkatapos ay tumayo, nagpalit ng isang malaking SUV na puno ng mga regalo kasama si Su Qingzhou, at tumungo sa Spring Ivy Orphanage. Pagdating nila sa orphanage, naglalaro doon si Du Yuner kasama ang isang grupo ng mga bata. Masayang tumakbo ang mga bata nang makita nila si Su Qingzhou at Yefan na paparating. Alam ng halos lahat na sa tuwing darating itong Sister Su ay maraming regalo. Napapaligiran si Su Qingzhou ng isang grupo ng mga bata, kaya kinailangan niyang hilingin sa staff ng orphanage na pumunta at tanggalin ang mga regalo ng sama-sama. Nang makitang mas sikat ang kanyang asawa kaysa sa kanyang sarili, nadama ni Yefan na walang magawa, ngunit masaya. Sa pag-iisip tungkol dito, nang siya ay wala, si Su Qingzhou ay patuloy na dumarating, upang ang mga bata ay maging pamilyar sa kanya. Brother Yefan, tumakbo ka sa labas kamakailan at hindi ka pa nakikita. Lumapit si Du Yuner at Bam Ulong na may bahid ng hinaing sa kanyang boses. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay magkasintahan na rin ngayon, at si Du Yuner ay bata pa at maganda, na siyang pinakamagandang oras, ngunit hindi na siya nakilala ni Yefan gaya ng dati, na naging dahilan upang medyo nanlumo ang dalaga. Napangiti si Yefan, nakaramdam ng guilt sa kanyang puso, at sinabing, Yuner, sunod-sunod ang mga bagay-bagay, at gusto ko ring mag-relax ng kaunti tulad noong mga nakaraang taon. Pero ngayon, marami akong kailangang gawin. Dapat mas mabuti kapag bumaba ka na. Du Yuner pursed her lips and smiled, okay lang, alam ko rin na may business affairs ka, kahit paminsan-minsan ay tumatawag ka sa telepono o video chat. Di bale sa akin, marami pa namang oras. Well, iba si Din Lee. Pagkatapos ng operasyon, mas matanda siya kaysa dati, kaya pumunta ka rito kung may oras ka. Lalong nahiya si Yefan pagkatapos marinig ito, tumanggo at naglakad palayo. Sa ikalawang palapag, nakita ko ang silid ni Din Lee. Nang pumasok siya, nalaman ni Yefan na binubuklat ng matanda ang isang photo album doon. Din, anong tinitingin-tingin mo? Nakangiting tanong ni Yefan. Tumangala si Din Lee, nakasuot siya ng salamin sa pagbabasa, nakita niya si Yefan, at masayang sinabi, nandito na si Yefan, maupo ka, tinitingnan ko ang mga larawan mula 20 taon na ang nakakaraan. Ang ilan sa mga ito ay malabo, plano kong hayaan si Yuner na maghanap ng isang tao upang ayusin ito. Tiningnan ni Yefan ang parami ng paraming kulubot sa mukha ng matanda, at ang boses nito ay mas mababa kaysa dati, at hindi niya maiwasang malungkot. Kung gumaling man ang sakit ni President Lee, tiyak na masisira ang kanyang sigla kung siya ay naoperahan. Yefan, tingnan mo. Ito ay tila kinunan mo sa oras na iyon, itinuro ni Din Lee ang isa sa mga lumang larawan, na nagpapakita ng higit sa 100 bata sa ilalim ng malaking puno ng camphor. Ang mga mata ni Yefan ay puno ng nostalgia, oo. Sa oras na iyon, kakapasok ko lang, at hindi pa ako pamilyar. Napakabilis ng panahon. Sa larawang ito, napakabata pa rin ninyo. Noong panahong iyon, hindi ganoon ang hitsura ni Song Xinghe. Bumantong hininga ang matanda, at pagkatapos ay umubo. Sumimangot si Yefan at sinabing, Din, nilalamig ka ba? Ay, ayos lang, medyo sipon, mahirap gamutin ang sipon kapag matanda ka, at ngayon ubo na lang. Araw-araw akong piniprito ni Yuner ng tradisyonal na Chinese medicine para mapunan ang katawan ko. Mahabang sinabi ni Li Yuan. Nag-isip si Yefan, dapat niyang suriin ang axis ng Earth kapag lumingon siya sa likod, para makita kung may paraan ba para sa ordinaryong tao na mapabuti ang kanilang pangangatawan, para mabuhay pa si Din Lee ng ilang taon.
Halika, Yefan, bumaba tayo at tingnan kung ano ang ginagawa ng mga bata. Nakangiting bumangon si Dean Lee. Nagdala ng regalo ang aking asawa para sa ika-1 ng Hunyo at ipinapadala ito. Sabi ni Yefan, at nagmamadaling tinulungan ang matanda na makatayo. Napaka-caring ni Miss Su, Yefan, dapat maging mabait ka sa kanya. Handa siyang maging mabait sa lahat ng tao sa paligid mo, na nagpapakitang mahal kanya, maintindihan mo. Seryosong sabi ni Dean Lee. Ngumiti si Yefan at tumango, at sabay na bumaba ang dalawa. Pagbaba niya, biglang nalaman ni Yefan na ang ibang mga bata ay abala sa pag-alis ng mga regalo at paghahabulan at gulo. Isang maliit na batang babae lamang ang nakaupo sa isang upuan sa tabi ng dingding, nagsusulat at nagdodrawing ng nakayuko. Tuan-tuan. Nakilala ni Yefan ang bata, lumapit siya at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi mo kinuha ang regalo? Chapter 0973 Destined. 0973. Yumuko si Yefan at nakita ang batang babae sa isang drawing board, gumuhit ng 2 portrait gamit ang mga watercolor brush. Ang isa ay lalaki at ang isa naman ay babae, na makikita sa buhok at pananamit. Gayunpaman, ang pares na ito ng mga lalaki at babae ay walang mga tampok sa mukha, at ang kanilang mga mukha ay blanko. Sino ito? Tanong ni Yefan. Ngumisi si Tuan Chuan at hindi sumagot. Sa oras na ito, lumapit si Su Qingzhou na may dalang 2 kahon at nagsabi, Tuan-tuan, dinalhan ka ng aking kapatid na babae ng strawberry donut, at isang laruan para sa iyo. Gayunpaman, sa sandaling ibigay ni Su Qingzhou ang regalo, nakita niyang biglang itinulak ni Xiao Tuan-chuan ang kahon ng regalo sa lupa. Pagkatapos, inihagis ng batang babae ang drawing board at diretsyong tumakbo pabalik sa silid-aralan sa loob. Dahil dito, medyo nalito si Su Qingzhou, at tinanong si Yefan, asawa, ano ang nangyayari? Hindi alam ni Yefan kung bakit, kaya umiling siya, nagtataka din ako. Hey! Si Dean Lee sa likod ay mapait na ngumiti, namimiss ng batang ito ang kanyang mga magulang. Miss ang parents niya. Sumimangot si Yefan. Oo, yumuko si Dean Lee, nahihirapang dinampot ang drawing board, at sinabing, ilang araw na ang nakalipas, may dumating na mag-asawa sa pintuan, at umiyak ang babae at sinabi sa amin na sila Zhu Shaolan sa aming bakuran. Ang anak na babae na naiwan. Noong una lahat sila ay lumabas para magtrabaho, sila ay wala pa sa gulang, at hindi nila masuportahan ang bata pagkatapos ng panganganak, kaya iniwan nila ito. Noon pa man ay pinagsisisihan ko na, ngunit wala akong lakas ng loob na ibalik ang bata. Hanggang sa 2 taon na ito, unti-unting naging matatag ang gawain. Bumili ako ng bahay sa aking bayan, at balak kong bumalik sa aking bayan upang magtrabaho ng husto. Sa wakas, nag-ipon ako ng lakas ng loob, ginawa ang lahat ng mga pamamaraan, natapos ang pagtatasa, at ibinalik si Shaolan. Tiningnan ni Dean Lee ang grupo sa loob at sinabing, ang batang iyon, dati ay maganda ang relasyon ko kay Shaolan. Alam niyang iniuwi siya ng mga magulang ni Shaolan, labis siyang nadismaya. Bagamat maliit ang bata, marami talaga siyang naiintindihan, at natural na nagtataka siya kung bakit hindi siya pinuntahan ng kanyang mga magulang. Ilang araw na ang nakalipas, ang batang ito ay walang makain, siya ay walang sigla, at hinahanap siya ng mga bata upang maglaro, ngunit hindi siya interesado. Si Yuna, ako, at iba pang mga auntie ay sinubukan siyang maliwanagan, ngunit ang batang ito ay higit pa sa ibang mga bata. Matalino, mahirap pasayahin siya. Tumingin si Yefan sa mga lalaki at babae sa drawing board at sinabing, siya ay gumuguhit. Ang kanyang mga magulang. Oo, sabi ni Dean Lee na may mapait na ngiti, noong naiwan si Tuan Chuan sa ating bakuran, siya ay sanggol pa, kaya hindi niya matindaan kung ano ang hitsura ng kanyang mga magulang, kaya walang mukha ang mga guhit. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay napuno ng awa, at tumingin siya kay Yefan at sinabing, asawa. Bakit hindi natin ampunan si Tuan Chuan? Pag-ampun. Hindi ito tinanggihan ni Yefan sa kanyang puso, wala akong problema. Ate Su, hindi tanong kung ampun ka o hindi. Bahagyang kumunat ang noo ni Du Yuner, sa tingin mo ba walang mga taong gustong umampon kay Tuan Chuan? Kung tutuusin, medyo marami ang mag-asawa na pumupunta sa amin para umampon ng anak, at medyo marami ang may gusto kay Tuan Chuan, pero ayaw niya, gusto lang ng batang ito na puntahan siya ng kanyang biological parents. Matapos marinig ito, si Yefan at Su Qingzhou ay napabuntong hininga na lamang siya sa tuwa. Kinuha ni Su Qingzhou ang mga regalo at donut, pumasok sa silid-aralan, lumapit kay Tuan Chuan, at sinabing, Tuan-tuan, kapatid na babae ilagay ang mga donut dito. You have to believe that you are so cute and smart, siguradong hindi papayag ang parents mo na iwan ka, dapat may mga importanteng bagay sila, para hindi kanila masamahan, wag mo nang isipin, okay. Hindi alam ni Su Qingzhou kung ano pa ang sasabihin. Bagamat wala na ang kanyang mga magulang, at least alam niya kung sino ang kanyang mga biological parents, at naramdaman din niya ang pagmamahal ng kanilang mga magulang sa kanya. Gayunpaman, ang maliit na batang babae na ito, kahit na ang hitsura ng kanyang mga magulang, ay walang ibig sabihin. Ganap na walang ideya. Lumingon si Tuan Chuan at tumingin kay Su Qingzhou na may malalaki at matubig na mga mata, pagkatapos ay kinuha ang strawberry donut box, binuksan ito, kumuha ng isa, at kumagad.
Salamat sa magandang kapatid, sabi ni Tuan Chuan sa malagkit na boses. Nang marinig ang pasasalamat ng maliit na batang babae, si Su Qingzhou ay hindi natuwa, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng pagkaasim sa kanyang puso. Hinawakan ang buhok ni Tuan Chuan, tumalikod si Su Qingzhou at naglakad palabas. Hindi niya alam kung bakit, hindi niya kayang makita si Tuan Chuan ng ganito. Dahil kailangan nilang dumalo sa party sa gabi, hindi na nakatagal sina Ye Fan at Su Qingzhou. Pagkatapos nilang dalawa magpadala ng regalo, umuwi na sila. Pagpasok niya sa bahay, nakaupo sa sofa at nanunood ng TV ang isang matabang puti na may dalawang espada sa likod. Matagal nang nagpaliwanag si Ye Fan kay Tita Jiang, kaya alam ni Tia Jiang ang pagkakakilanlan ni Jiang Xiaobai, gumawa ng tsaa, at pinaglilingkuran siya. Nandito ka na, hula ni Ye Fan, dapat nandoon din si Jiang Xiaobai. Mr. Oo. Tumayo si Jiang Xiaobai at tumango ng walang muwang ng ngiti. Ipinakilala ni Ye Fan kay Su Qingzhou, ito ang sinabi ko sa iyo sa kotse ngayon, ang disipulo ng pinuno ng Shu Shonling, si Jiang Xiaobai. Oh, sabi ni Su Qingzhou, sige, maupo ka. Napakabait ni Jiang Xiaobai, at mabilis siyang nagpasalamat, hello Madam Ye, excuse me. Nagulat si Ye Fan na hindi gaanong nagpakita ang Jiang Xiaobai na ito nang makita niya si Su Qingzhou. Dahil ba talaga sa aesthetics, sa mata ng lalaking ito, si Su Qingzhou ay hindi kasing akit ng babae sa airport. Asawa, sa tingin ko ay seryoso si Xiaobai, hindi kasing dumigaya ng sinabi mo, sabi ni Su Qingzhou. Napangiti si Jiang Xiaobai na nahihiya, salamat Mrs. Ye sa iyong papuri. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, at tinatamad siyang magpaliwanag sa babae, kaya tinanong niya si Jiang Xiaobai, nahanap mo ba ang babae sa bus? Nang marinig ni Jiang Xiaobai ang tungkol sa batang babae, agad niyang sinabi na tuwang-tuwa, nahanap ko ito. Alam ko rin na Fei Fei, ang pangalan niya. Paano mo nalaman? Nagtataka si Ye Fan. Ako, narinig kong sinagot niya ang isang tawag sa telepono sa kotse, at tinanong siya ng isang babae sa telepono kung nasa Huawei siya, at tinawagan siya ng Fifi. Pagkatapos ay sinundan ko siya palabas ng kotse at pumunta sa lugar kung saan siya umupo ng bahay, ngayon alam ko na kung saan siya nakatira. Tuwang-tuwang sabi ni Jiang Xiaobai. Sumimangot sina Su Qingzhou at Tita Jiang sa eksena, hindi rin nakaimik si Ye Fan. Ano? Anong problema? Naramdaman ni Jiang Xiaobai na ang kapaligiran ay hindi masyadong tama. Sinabi ni Su Qingzhou kay Ye Fan, asawa, naniniwala ako ngayon, ang taong ito ay talagang perwisyo. Napabuntong hininga si Ye Fan, Jiang Xiaobai, alam mo bang stalker ka? Paano ka magiging ganito? Umakyat ka pa rin. Gusto ni Zheng Deguangguang tumawag sa telepono, uupa ka ng bahay kasama ang babae ng iba, kapag nahanap siya, malamang tatawag siya ng pulis. Napagtanto ni Jiang Xiaobai na talagang may mali sa kanyang ginagawa, kaya tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, buti na rin at hindi pa ako natuklasan. Kung hindi, kapuputan ako ni Fei Fei. Tara, hindi alam ng mga tao kung sino ka, paano ka. Baka may boyfriend na sila. Umiling si Ye Fan. Hinawakan ni Jiang Xiaobai ang kanyang pantalon, Mr. Ye, hindi ko akalain na may boyfriend si Fei Fei. Bakit? Tanong ni Ye Fan. Dahil sa tingin ko siya ang nakatadhana kong partner, at magiging boyfriend niya ako. Seryosong sabi ni Jiang Xiaobai. Chapter 0974 Apprentice mo ba ito? 0974. Agad na nagyelo ang ekspresyon ni Ye Fan, ngunit si Su Qingzhou, na nasa gilid, ay hindi nakapagpigil, at tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Tumawa ng malakas si Tita Jiang kaya sinimulan niyang panasan ang mga luha sa tabi niya. Huminga ng malalim si Ye Fan, itinaas ang kanyang ulo at bumantong hininga, okay, ano ang sasabihin mo? Mapapatawa mo ang aking asawa. Asawa, siya ay walang kahihiyan kaysa sa iyo, sabi ni Su Qingzhou. Anong pinagsasabi mo? Sinabi mo ba yan sa asawa mo? Tinuruan siya ni Ye Fan ng leksyon. Sa harap ng mga tagalabas, hindi siya binigyan ng respeto ng babaeng ito. Lumapit si Su Qingzhou at tinapik ang hita ng lalaki, okay, nagkamali ako. Asawa, paano mo aayusin si Jiang Xiaobai? Hindi siya pwedeng manatili sa bahay natin buong araw, kaya't si Tia Jiang lang ang matutulungan niya bilang isang tagapagluto. Paano ito posible? Ipasok siya sa kusina, pagkatapos ay inumin natin ang hanging hilagang kanluran araw-araw. Sinabi ni Ye Fan kay Jiang Xiaobai, pumunta ka sa Zia Tea House sa tabi ng Qingshan Lake, pumunta doon at hanapin si Boss Ning, mag-aayos siya ng meeting para sa iyo. Masama. Matagal nang naisip ni Ye Fan na ang pinakaangkop na lugar para puntahan ni Jiang Xiaobai ay ang Purple Bamboo Forest. Sa underground gang, may gagawin si Jiang Xiaobai, at hindi nagulat ang lahat sa katayuan ni Jiang Xiaobai bilang isang sinaunang mandirigma. Siyempre, ito rin ay para mas maprotektahan ang kaligtasan ni Ning Zimo. Pinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang magagandang mata, napakaalala mo, ipadala siya kay Sister Ning, para madalas kang makapunta sa Zizu Forest, sa ilalim ng euphemistic na pangalan ng pagturo sa kanya, tingnan mo siya, tama ba? Matuwid na sinabi ni Ye Fan, asawa, paano ako mag-iisip ng ganyan, masyado kang maraming iniisip. Aakyat na ako para magpalit ng damit. Mabilis kang maligo at magpalit ng maganda. Malapit nang pumunta sa party. Tumayo si Su Qingzhou at sinabi.
Alam ni Yefan na ang mga babae ay nakakaubos ng oras, kaya hindi siya nagmamadali, at sinabi kay Jiang Xiaobay ang tungkol sa Purple Bamboo Forest. Pagkatapos mong umalis, kailangan mong makinig kay President Ning. Kung gusto mong matuto ng eskrimador, nasa iyo kung papayag ka o hindi. Kadalasan, ginagawa ko ito ng maaga sa umaga o alauna o alas 2 ng umaga. Sa ganitong oras sa umaga, magsasanay ako ng Qigong. Kung gusto mong mag-aral, maaari kang lumapit sa akin, ngunit hindi ako magkukusa na hanapin ka, dahil hindi mo ako Panginoon, maintindihan mo. Ngumiti si Jiang Xiaobay at tumango. Naalala ko, talagang makikinig ako sa mga salita ni President Ning. Oo nga pala, mataas ba ang sahod ni Zishulin? Magkano ang ginagawa mo, gaano karaming pera ang makukuha mo, kung wala kang gagawin, makakakain ka at mabubuhay ng higit pa, sabi ni Yefan. Sumimangot si Jiang Xiaobay, at bamulong, kung ako ay nasa isang relasyon. Kailangan mong maging mayaman, tama. Tapos may kailangan akong gawin. Napabuntong hininga si Yefan, ang lalaking ito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya ng ganito, alam niya na hindi siya darating para matuto ng mga espada mula sa kanya, ang lahat ng kanyang iniisip ay sa pagpulot ng mga babae. Kailan? Wala na si Jiang Xiaobay, umakyat si Yefan para maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos maghanda, naghintay siya sa ibaba ng 10 minuto bago nakita si Su Qingzhou na bumababa. Nagulat si Yefan, si Su Qingzhou ay nakasuot ng moon-white background. Ang Cheongsam na may kat-anji tanging mga pattern ng pagbuburda, na may asul na sutla na pinilipat sa estilong retro. Ang mga pink na leeg at jade na braso, matangkad at mabilog, at ang matikas na ugali na bumabagsak sa bawat estilo ay parang isang diwata sa isang sinaunang pagpipinta, na lumalakad sa realidad. Nang makitang blanko ang mga mata ng lalaki, tuwang-tuwa si Su Qingzhou, kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, gusto mo ba ito? I like it so much. Mrs., bakit ganito ang suot mo ngayon? Nagtataka si Yefan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng babaeng nakasuot ng ganito. Hindi ito ang iyong singsing, ang batong ito ay berde, wala akong mahanap na ibang panggabing damit na may tutugma, kaya nagsusuot na lang ako ng Cheongsam, isang jade bracelet, at isang pearl necklace. Kung isusuot mo ang singsing na ito, iisipin ng iba na ito ay jade, sabi ni Su Qingzhou. Biglang natauhan si Yefan, ngunit naramdaman niyang sobra-sobra na ang ginagawa ng babae. Nako, kung malaking bagay, huwag mong isuot ang singsing na ito, hindi kita pinilit na isuot ito araw-araw. Sa tingin ko ito ang unang pagkakataon para sa atin na dumalo sa ganoong party sa pangalan ng mag-asawa. Kailangan kong suotin palagi ang mga alahas na ibinigay mo sa akin. Sino ang humiling sa iyo na bigyan ako ng ganoong kakaibang berdeng bato? Sumasakit ang ulo ko kapag gusto kong pantayan ito. Patay ako, galit na sabi ni Su Qingzhou. Umakyat si Yefan at kinuha ang katka ng babae, at sinabing, okay, bibigyan kita ng ilang malalaking diamante sa susunod, tara na. Upang maging opisyal ito, tumawag si Su Qingzhou ng driver ng kumpanya, nagmaneho ng Rolls-Royce, at ipinadala ang dalawa sa Business Conference Center sa Huahay. Sa oras na ito, lumubog ang gabi, at maliwanag ang mga ilaw. Sa labas ng isang banquet hall sa conference center, mayroong isang mahabang red carpet, at dumaraan ang mga sasakyan ng world-class na mga kotse, at pumasok din ang isang pares ng mga bisitang lalaki at babae. Sa lahat ng direksyon, may mga mapagbantay na pulis at tanod sa lahat ng dako. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking bilang ng mga nangungunang mayayamang tao mula sa buong Xia Kingdom, at maraming matataas na opisyal. Kung magkamali sila, magkakaroon sila ng malaking epekto. Bumaba sina Yefan at Su Qingzhou sa kotse, at agad na nagkaroon ng maraming mata, at naakit sila ni Su Qingzhou. Ang babae ay napakahusay sa ugali at kamangha-mangha sa kagandahan, mahirap para sa kapwa lalaki at babae na labanan ang alindog ng buong aura ni Su Qingzhou sa oras na ito. Ang mga ordinaryong lalaki, na nakatayo sa tabi niya, ay mapapahiya pa nga. Hindi nakaramdam ng pressure si Yefan, sa kabaligtaran, medyo proud siya. Nakatingin lang ang iba, babae ang kanya. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa venue at dahan-daang naglakad sa red carpet patungo sa main banquet hall sa ikalawang palapag. Asawa, darating din si Chu Yunyao ngayon. Ang biglaang sinabi ni Su Qingzhou ay naging sanhi ng pagtilamsik ni Yefan ng tubig na yelo sa kanyang ulo. Sabi ni Yefan na may matigas ng ngiti, oo. Is it? Is she alone? Sa pagkakaalam ko, nagdala siya ng isang lalaki dito, sabi ni Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Yefan na sumimangot kaagad, magdala ng lalaki. Sino? Bakit ka ba kinakabahan? Hindi mo naman siya asawa, kahit may iba na siyang lalaki, hindi mabibilang na cuckold para sa iyo. Nagmamadaling tanong ni Su Qingzhou. Nakaramdam ng inis si Yefan saglit, kahit na sinabi ko na. Pero, possessive talaga ang asawa ko, isang cheapskate. Okay, let me tell you, sumama siya sa kapatid niyang si Chu Yunsheng, ang nakakatanda nilang kapatid. Ang mga nakababatang kapatid ko ay mayayamang negosyante, at parang taon-taon silang nagsasama. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagsama-sama sa ngalan ng pamilya Chu, kahit na ang relasyon ay hindi masyadong maganda, ang ganitong uri ng sitwasyon ay magiging mababaw pa rin, sabi ni Su Qingzhou.
Nakahinga ng maluwag si Yefan at tumawa, asawa, hindi mo na kailangang sabihin ito sa akin. Wala talaga akong pakialam. Anyway, basta nasa tabi kita, baliwala na ang lahat. Huwag kang lumapit. Nakita ko ang asawang iyon, lalo kang nagiging mapagkunwari. Humph. Apprentice mo talaga ang Jiang Xiaobei na iyon, at maaari mong turuan ang gayong bastos na apprentice. Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Ngumiti si Yefan at hindi namula. Nilagay niya ang kamay niya sa bewang ng babae at niyakap ito. Ang pinong Cheongsam ng sutla, na nakakapit sa malambot na baywang ng babae, ay isang hindi maipaliwanag na kasiyahan sa paghipo. Sa sandaling ito, isang medyo mayabang na boses ang nagmula sa gilid, Yu, hindi ba ito ang kahangahangang Presidente Su? Akala ko napakalamig mo, at hindi ka pupunta sa party sa pagkakataong ito, saan mo nakuha ito? Lalaki. Kabanata 0975 Walang makakain. 0975. Nang marinig ang boses na ito, sumimangot si Su Qingzhou, at biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo upang tumingin at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng Armani striped suit na may itim na buhok na maayos na nakasuklay sa likod, nakasuot ng H. Moser na relo at humihit-hit ng itim na dragon na tabako na umaarangkada. Kung titignan ng lalaking nasa 30s, mayabang ito, pero ang dami niyang style. Mayroon ding isang napakarilag na babae na nakasuot ng maapoy na pulang damit panggabi, kulot na buhok, at puno ng mga alahas. Ang tambak lang ng mga alahas na diamante sa katawan ng babae ay hindi maaaring bumaba ng walang 10 milyon. Ayaw pansinin ni Su Qingzhou ang lalaki, hinailan niya ang braso ng lalaki at sinabing, asawa, kumain na tayo, nagugutom ka ba? Walang pakialam si Yefan. Dahil ayaw pansinin ng mga babae, kung gayon ang lalaking ito ay talagang hindi karapat-dapat na bigyang pansin. Okay, maagang walang laman ang tiyan ko. Maglalakad na sana ang dalawa, ngunit isang buga ng puting usok ang lumabas. Binalot lang ng usok ng tabako ng lalaki sina Yefan at Su Qingzhou. Tinakpan ni Su Qingzhou ang kanyang ilong at naging malungkot. Ito ay malinaw na isang provocation, kaya lumingon siya at sinabing, Mr. Wan, ano ang ibig mong sabihin? Nako, pasensya na, hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang kapasidad ng baga ko at hanggang sa mag-spray, haha. Sorry, natatawang sabi ng lalaki. Ang babaeng nakapulang damit sa tabi ng lalaki ay biglang ginulo ang kanyang buhok at sinabing, asawa, kaya ito ang tinatawag mong pinakamagandang babaeng presidente ng Huahai, si Su Qingzhou. Bakit? Napakarumi niya, napakaluma, sa mga araw na ito. Naka-Cheongsam pa, naka-Jade. Giggle, ang. Nagkunwaring nagtuturo ng leksyon ang lalaki, asawa, paano ka magsalita? Pagkatapos ng lahat, si Mr. Su ay alumni ko, at lahat ay nasa larangan ng negosyo. Angkop ba para sa iyo na sabihin iyon sa kanya? Nako, Miss Su, pasensya na, hindi ko lang napigilan ang bibig ko, ang hilig kong magsabi ng totoo, humajijek ang dalaga sa pulang damit. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, okay lang, Ms. Zhu, hindi ko lang alam na hindi maganda ang bibig mo, pero hindi maganda ang mata mo, kung hindi. Paano mo ako pakakasalan, itong Senior One? Ikaw ano? Sumimangot ang babaeng may apelyidong Zhu at lumubog ang mukha. Ngunit ayaw nang magsalita pa ni Su Qingzhou, hinailan niya si Yefan, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Kumunot ang noo ni Yefan, asawa, alis na tayo. Hindi mo ba sila ni Freeze sa mga ice sculpture? Ano pa bang gusto mo, gamitin ko ang totoong lakas ko dito. Gusto mo bang pumatay muna ng tao pagdating mo sa party? Hindi nagkaimik si Su Qingzhou. Nanlumo si Yefan, akala niya ay tuturuan ng babae ng leksyon ang bastos na lalaki, alam niyang susuntukan niya muna ito. Asawa, sino ang dalawang lalaking iyon? Tanong ni Yefan. Bahagyang napabuntong hininga si Su Qingzhou at sinabing, ang Wan Xingyu na iyon, na dating nasa universidad namin, ay isang senior sa aking senior year, at siya rin ang batang may-ari ng Wang Real Estate. Hinabol niya ako at gusto niyang sundan kami ni Su Qingzhou. Nagkaroon ng alyansa ang pamilya, ngunit tinanggihan ko siya, at sa oras na iyon, ang Wang Real Estate ay nagkataong kulang sa pondo, kaya tinanggihan din sila ng aking ama noong panahong iyon. Nang maglaon, hindi nila alam kung paano aakyatin ang relasyon sa pamilya Zhu ng 5 sikat na pamilya. Ang kanyang asawa, si Zhu Ying, ay ang ika-4 na binibini sa ikalawang henerasyon ng pamilyang Zhu. Sa pamilyang Zhu bilang kanilang tagapagtaguyod, nabuhay muli ang kanilang Wang Real Estate. Bagamat na ibenta na ang lahat ng lupain sa Huahai, nagsisimula silang muli. Ngayon ang timog kanluran at gitnang mga rehiyon ay tila napakabilis nilang umunlad. Pakiramdam niya ay mababa ang tingin ko sa kanya noon, kaya ngayon sa larangan ng negosyo, laban sa aming splendid land. Sa tuwing gusto naming bumili ng isang piraso ng lupa, kukunin nila ito at itataas ang presyo, at palagi silang tama sa akin. Basta. Kunin kong tungkol sa proyekto ng Geo Cultural City, ginagawa nila akong gulo, sinusubukang sirain ang subway at light rail plan sa lugar na iyon, ngunit paano ko sila hahayaan na magtagumpay? Naunawaan ni Yefan, kaya ganyan, Mrs., napakaraming tao ang humahabol sa iyo, nakakasagabal ako sa mga karibal kahit saan. Aba, hindi ako nakikipag-usap sa kanila, at wala itong kinalaman sa akin.
Iniisip nila na sadyang ako ay nagpapanggap na malamig, ngunit hindi ko lang gusto ang pakikitungo sa mga tao sa lahat ng dako, sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, malaki rin ang opinyon sa iyo ni Zhu Ying na iyon. Sa palagay ko ay hinabol ka ng kanyang asawa noon, ngunit tumanggi ka. Mukhang wala ng paraan para pakasalan siya. Dapat na makita ka niya. Ang sarap di ba? Wala kasi siyang confidence, paano niya ako masisisi, feeling ko hindi ko maipaliwanag, hindi ko alam kung saan siya nagselos, first time ko siyang makita. Sumimangot si Su Qingzhou. Ito ang unang pagkakataon na makikita mo siya, ngunit kinasusuklaman kanya sa loob ng maraming taon, umiling si Ye Fan at bumantong hininga. Sabi ng dalawa at naglakad na papunta sa kinainan. Kinuha ni Ye Fan ang plato, tumingin sa masaganang buffet, at nagsimulang kumain. Ang ganitong party, napakamahal ng pagkain, pero hindi gaanong kumakain, at karamihan ay nasasayang. Nadama ni Ye Fan na sayang ang pag-aaksaya, kaya naisip niya na mas mabuting kumain pa ng kaunti. Nakita ni Su Qingzhou na ang lalaki ay kumuha ng dalawang malalaking plato ng pagkain, tulad ng lobster, elephant trunk mussels, lamb chops na may itim na truffle, caviar salad, lahat ng bagay, at hindi niya maiwasang matuwa at walang magawa. Ang asawa ko ay halatang isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ngunit hindi siya umaasal na parang mayaman. Si Su Qingzhou ay nagdala ng ilang fruit salad ng mag-isa, at sinamahan si Ye Fan na kumain sa isang mesa, hindi nagmamadaling makipag-usap at makipag-usap kahit saan. Ngayong si Su Qingzhou ay may gigu, maaari na siyang magnegosyo sa pamamagitan ng pananaw ng Diyos, kaya hindi na niya gaanong binibigyang pansin ang pakikisalamuha, at hindi siya masyadong mahilig makitungo sa mga estranghero. Wife, hindi ka ba makikipag-socialize? Pinapanood mo akong kumain. Naguguluhan na Ingon ni Ye Fan ang babae, nakaumbok pa rin ang bibig. Huwag magmadali, ang pangunahing layunin ng pagpunta para makilahok ay upang tapusin ang gawain, baka isipin ng kamara ng komersyo na ako ay masyadong mayabang. Kung may nakilala akong matandang kaibigan o isang mabuting kakilala, pupunta ako at makikipag-chat. Kung wala ako, hindi ako pupunta. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti. Tumango si Ye Fan, okay, pagkatapos ay sasayaw ako sa aking asawa mamaya, at lalabas ako para sa ilang libangan sa gabi. Habang nag-uusap ang mag-asawa at masayang kumakain si Ye Fan, isang lalaki at isang babae ang may hawak na mga plato ng hapunan at nakaupo sa iisang mesa. Mr. Su, huwag mong isipin na nakaupo dito ang mag-asawa natin. Umupo si Wan Xingyu sa tabi ni Ye Fan, at sa plato na kinuha niya, mayroon lamang isang filet mignon at ilang gulay. At umupo si Zhu Ying na iyon na may dalang maliit na truffle cheesecake. Ang mesa dito ay hindi pagmamayari ng Jinxiu Group, kailangan mo bang tanungin ang kanyang asawa? Naiinis na sabi ni Zhu Ying. Haha, oo, Mrs., tama ka, sabi ni Wan Xingyu. Pinutol ang isang piraso ng steak, kumagat ng kaunti, at pagkatapos ay sumulyap kay Ye Fan sa tabi niya. Itong Ginoo, ngayon ka lang tinawag na asawa ni Mr. Su. Tanong ni Wan Xingyu. Oo, kinain ni Ye Fan ang yulang. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko kay Mr. Ye ang apelyido. Casual na sabi ni Ye Fan. Napangiti si Wan Xingyu ng mapanlit, talagang masarap ang gana ni Mr. Ye. Pagkatapos kumain ng marami, wala na bang makakain sa bahay? Kabanata 0976 Ang susi ay nakasalalay sa puso. 0976. Mula sa pananaw ni Wan Xingyu at Zhu Ying, si Ye Fan ay isang estranghero, hindi mula sa bilog na ito, dahil halos lahat sila ay magkakilala sa upper class na bilog na ito. Bilang karagdagan, ang hitsura ni Ye Fan sa pagkain ay napakarumi, at siya ay mukhang isang malaking tiyan na hari, at tiyak na hindi siya anak ng lahat. Bukod dito, ang Su Qingzhou sa impresyon ni Wan Xingyu ay napaka-arrogant, at wala pa siyang narinig na sinumang umiibig noon. Kahit totoong asawa, siguradong hindi ito may katayuan, kung hindi, dapat ipakalat kung saan-saan. Paano malalaman ni Ye Fan na sinusuri pa rin ng dalawang lalaking ito ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan, at sinabing casual, kumain ako ng isang mangkok ng noodles sa tanghali, hindi ba ako nagugutom? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumawa si Zhu Ying sa tabi niya. Pabalik-balik na tumatawa, Miss Su, nakakatawa ang lalaki mo, binibigyan mo siya ng isang mangkok ng noodles sa bahay. No wonder lumabas siya na parang gutom na multo na muling nagkatawang tao. Lalong naniwala si Wan Xingyu sa kanyang hula at sinabing may masamang ngiti, oh, nagugutom na pala ako, kaya Mr. Ye kumain ka pa, pwede na, libre ang pagkain dito, hindi mo na kailangan magbayad ng dagdag, haha. Haha, nakangiting sabi ni Ye Fan, tamad na magsalita, nagpatuloy lang siya sa pagkain, at kumuha nga pala siya ng isang basong juice sa dumaang waiter. Mr. Ye, hindi ko alam kung saang kumpanya ka. O nasa departamento ka ng gobyerno. Si Wan Xingyu ay kumain ng 2 subo ng steak, pagkatapos ay tumigil sa pagkain at nagpatuloy sa pagsunog ng tabako. Nasa kumpanya ako ng aking asawa, malabong sabi ni Ye Fan. Oh, sa kumpanya ni Mr. Su. Di ba boss mo si Mr. Su? Tumawa si Wan Xingyu, ang direktor ba ng anong departamento? O ang vice-presidente? Hindi. Hindi ang vice-presidente ng Jinxiu. Miss Feng. Sinabi ni Ye Fan, ako ay mula sa security department.
Bagamat alam niya na kapag sinabi niya ito, tiyak na pagtatawanan siya ng kabilang partido, ngunit walang pakialam si Yefan, at hindi nahiya ang security guard. Gusto lang niyang makuha ng mag-asawa ang kanilang hiling. At pagkatapos ay mabilis na tumahimik. Oo naman, nang marinig ito, parehong tumawa sina Wan Xingyu at Zhu Ying. Security guard pala yun. Miss Su, marunong ka talagang pumili ng asawa. Humajijek si Zhu Ying, hinawakan ang braso ni Wan Xingyu, at sinabing, asawa, sa tingin ko si Miss Su ay dapat na nagpakasal sa pag-ibig, ikaw ano ang masasabi mo? Dapat lang, baka mabuting tao si Mr. Ye, at hindi natin sila matatawa, di ba? Madilim na kumislap ang mga mata ni Wan Xingyu. Hinabol niya si Su Qingzu noon, ngunit walang pakialam na tinanggihan ng babae. Noong si Su Qingzu ay isang babaeng mag-aaral sa kolehiyo, nang ahas siyang tanggihan siya, na nagpahiya sa kanya. Kahit na tumanggi ang pamilya Su na magpakasal, ang pamilya Wan ay halos gumuho. Sa paglipas ng mga taon, nakikita itong si Su Qingzu na lalong gumaganda at umunlad ang kanyang karera, lalo siyang hindi komportable. Nang makitang si Su Qingzu ay talagang may hawak na security guard at tinatawag ang isang, kawawang multo, na asawa, naramdaman niyang napahiya siya. Hindi kaya siya, si Wan Xingyu, ay hindi kasing husay ng isang security guard. Sa pag-iisip nito, maraming naisip si Wan Xingyu sa kanyang isipan, iniisip na kailangan niyang maghiganti kay Su Qingzu. Hindi alam ni Su Qingzu na ang sama ng loob ni Wan Xingyu sa kanya ay sumiklab sa sandaling ito. Medyo walang magawa ang babae kay Yefan, itong lalaking ito talaga, kung kailangan mo silang sagutin, bakit hindi mo nalang pansinin? Si Wan Xingyu ay kumuha ng isang baso ng red wine, humigop, at nagsabi, hindi nakakapagtaka, Mr. Su, napaka-espesyal ang suot mo ngayon. Ito ba ay para pareha ang maliit na lalaki sa tabi mo, para magbihis na parang sibilyan? Lahat ay nagsimulang magsuot ng jade bracelets. Ngayon, ang jadeite na ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar. Bagamat may asawa ako na nagtatrabaho bilang security guard, hindi naman ako masyadong high profile, pero hindi naman ako masyadong hamak, kaya masyadong low-key. Hindi nagsusuot ang master handmade na alahas, kahit na kailangan mo ring umarkila ng isang set ng brilyante na alahas, maaari kang makakuha ng ilang limitadong edisyon ng Cartier, Van Cleef at Arpels, o kung hindi, paano ka magiging karapat-dapat sa iyong 10 bilyong netong halaga? Ipinatong ni Zhu Ying ang isang kamay sa mesa, nagpakitang gilas kinalikot niya ang malaking singsing na diamante ng dove egg sa kanyang daliri, "Oh, asawa, huwag mong pag-usapan si Miss Su." Ang mga babae, lagi nilang gusto ang mga alahas mula sa kanilang asawa, ngunit hindi ito kayang bilhin ni Yebawan, kaya wala silang magagawa. Kung siya ay katulad ko at isinuot ang 8 million diamond ring na gawa ng kanyang asawa, gaano kaya ka-pressure ang kanyang asawa, hindi magiging madali si Miss Su. Haha, Mrs., tama ka, talaga. Mahirap para sa kapatid na ito ni Yebawan. Binigyan ni Wan Xingyu sina Yefan at Su Qingzu ng mapaglarong tingin na may emosyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, walang sinabi sina Yefan at Su Qingzu, naisip lang ni Yefan na nakakatawa ang dalawang lalaking ito. Tamad siyang magalit. Nakita ni Su Qingzu na hindi tumugon ang lalaki, sumabay din siya sa pagkanta, tahimik na umupo, at nang umutot sila, ayos lang. Sa sandaling ito, dumating ang isang mag-asawang nakabihis na. Mr. Wan, Mrs. Wan. Oh, hindi ba ito si Mr. Liu mula sa Biadi Group, at nandito rin si Mrs. Liu? Bilasan mo, haha. Tumayo sina Wan Xingyu at Zhu Ying at binati ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Ang Biadi Group ay isa ring bagong kumpanya ng sasakyan ng enerhiya sa Sea Estate, na may market value na higit sa 140 bilyon. Kahit na sa pananaw, ito ay mas malakas kaysa sa Wang Real Estate. Gayunpaman, dahil si Zhu Ying ay may background sa pamilya Zhu, ang pamilyang Liu ay nakayuko pa rin at magalang na nambobola si Wan Xingyu at ang kanyang asawa. Sa kabaligtaran, si Su Qingzu, na nasa iisang mesa, sa kabaligtaran, hindi ito masyadong nakakakuha ng mga mata ng pamilya Liu. Mr. Liu, kilala mo ba itong si Pangulong Su? Hindi pinalampas ni Wan Xingyu ang ganitong pagkakataon. Oh, mula sa Jinxu Group, 2 beses na akong nagkita sa meeting. Casual na tumango si Pangulong Liu. Sinabi ni Wan Xingyu, maaaring hindi mo alam, President Su. Hindi ito madali. Siya ay may netong halaga na 10 bilyon at natagpuan ng security guard ng kanyang kumpanya bilang kanyang asawa. Hindi ba ito masyadong nakakaantig? Si G. Liu at ang kanyang asawa ay labis na nagulat, ngunit lahat ay tuso. Dahil alam nilang may relasyon ang pamilyang Wan sa pamilya Su, agad silang nagtawanan. Mayroon bang ganoon? Haha. Kung gayon kailangan kong humanga kay Mr. Su at magkaroon ng lakas ng loob, nakangiting sabi ni Mr. Liu. Humajijek si Zhu Ying at sinabi kay Mrs. Liu, Mrs. Liu, napakabata mo. Ilang carats ang singsing sa kamay mo. Napakaganda nito. Kailan? Narinig ito ni Mrs. Liu, dali-dali niyang sinabi, ouch. Mrs. Wan, bata ka at maganda, matandang babae ako, at bukod pa, ilang carats ang singsing ko, pero Mrs. Wan, ang iyong itlog ng kalapati ay nagkakahalaga ng 10 milyon, tama ba?
Napahiya si Zhu Ying, matamis na tumingin sa kanyang asawa, at sinabing, kailangang gawin ito ng aking asawa para sa akin. Nagkakahalaga ito sa akin ng higit sa 8 milyong yuan. Nalungkot ako. May asawa na ako, at bumibili pa rin ako ng ganoong kamahal na singsing. Kaya mahal ni Mr. Wan si Mrs. Wan. Unlike my old antique, wala akong ibinibigay sa Valentine's Day. Nagmamadaling sumunod si Mrs. Liu. Napabuntong hininga si Zhu Ying, kaming mga babae, hindi mo naman kailangan ng masyadong malalaking diamante, gaano kamahal ang alahas, ang susi ay nakasalalay sa iyong puso. Tignan mo si Mr. Su, ang singsing na suot niya ay parang esmeralda, at malamang ay galing sa asawa niya. Ngunit iyon ay isang puso rin, at ang mga tao ay napakasaya na magsuot nito. Chapter 0977 Saan ka nakaupo? 0977 Ginang. Napansin lang ni Liu ang singsing sa kamay ni Su Qingzhou at sinabing, Mr. Su, galing ba ito sa asawa mo? Bakit hindi pa ako nakakita ng ganong hiyas, turquoise ba? Napakamahal. Tama. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, ibinigay ito ng aking asawa, sinabi niya na hindi ito isang hiyas, hindi ko alam kung ano iyon, gusto ko pa rin ito. Haha, si Miss Su mismo ay hindi alam kung ano ito. Hindi napigilan ni Wan Xingyo na hawakan si Ye Fan, Ye Bawan, magkano ang singsing? Hindi ito magiging stall sa kalye, di ba? Ngumiti si Ye Fan, hindi ko rin alam. Alam ko kung magkano ito. Hiniling ko sa isang kaibigan na kunin ito. Si Wan Xingyu at ang kanyang asawa at ang asawa ni Liu ay parehong tumawa, at lahat sila ay naniniwala na si Ye Fan ay nahihiya na sabihin kung magkano. Pwede bang isang piraso ng salamin, haha? Sobra na iyon, Ye Bawan, nagkunwaring nagbibiro si Wan Xingyu. Sa pagkakataong ito, lumapit ang isa pang mag-asawa, at lumapit ang lalaki at sinabing, bakit napakasaya mong nakangiti, Mr. Wan, hindi mo ba ibinabahagi ito? Sino ako, Direktor Lo, ang pinag-uusapan natin ay ang magaling na Presidente Su, pinili niyang pakasalan ng pag-ibig at nakahanap ng isang security guard mula sa kanyang kumpanya bilang asawa. Ito ang malaking balita ngayong gabi. Haha. Ang direktor na si Lu ay boss din ng isang nakalistang kumpanya. Laking gulat niya nang marinig niya ito, ano? May asawa na si Pangulong Su. Seguridad. Totoo. Tingnan mo, Direktor Lo, suot pa rin siya ni President Su. Yung singsing naman na binigay ng asawa ko, pinag-aaralan naming lahat maging glass or plastic, haha, tumawa si Wan Xingyo. Nagmamadaling nagkunwari si Zhu Ying, naku, asawa, huwag mo nang pag-usapan, hintayin mo itong si Mr. Ye na mapahiya, buti na lang masaya ang mag-asawa. Ay, oo, umupo na tayong lahat. Kuya Ye Bawan, huwag na, nagbibiro lang kami. Nagsindi ng tabako si Wan Xingyo na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Hindi talaga sila masyadong pinakinggan ni Ye Fan. Katatapos lang niyang kumain ng 2 plato, kaya tumayo na siya at kumuha ng pagkain. Nang makita ito ng lahat, naramdaman nilang walang lakas ng loob si Ye Fan, kaya patuloy lang siyang kumain. Mr. Su, ang iyong asawa ay may napakalaking gana. Gaya ng inaasahan sa isang security guard, siya ay dapat na napakahirap sa mga ordinaryong oras, sarkastikong sabi ni Wan Xingyo. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, bihirang pumunta ang asawa ko sa kumpanya, binababa lang niya ang isang titulo. Oh, so that's the case. Sa kasong ito, Mr. Su ay maaaring nakita na si Ye Bawan ay bata at malakas, at may kaunting puting mukha, haha. Si Wan Xingyo ay tumawa ng malakas, at ang dalawang mag-asawang sina Liu at Lu sa tabi niya ay tumawa din silang lahat. Hindi sila natatakot na magalit si Su Qingzhou. Kung tutusin, mas malaki lang ng kaunti ang kanilang kumpanya kaysa sa Jinxiu, at may mga koneksyon sa likod nito. Higit pa rito, si Zhu Ying ay mula sa pamilya Zhu at nagmula sa 5 sikat na pamilya, kaya natatakot ka pa rin ba sa grassroots ni Su Qingzhou? Siyempre hindi. Parami ng parami ang mga tao sa banquet hall. Maraming CEO ng Xiaguo The Company ang gustong umupo ng magkasama nang makita nila si Wan Xingyu at ang kanyang asawa. Kaya, hindi nagtagal, 2 pang mag-asawa ang dumating at umupo sa mesang ito. Siyempre, hindi palalampasan ni Wan Xingyu ang pagkakataong ito, at pagkatapos ng ilang salita, inihayag niya sa kanila na, pinakasalan ni Mr. Jing Xiusu ang security guard. Unconsciously, parang ang dami kong narinig na tawanan dito, at lalong dumami ang mga tao. Alam ng lahat na si Su Qingzhou ay kasal sa isang security guard, at hindi man lang siya ng ahas na magsuot ng brilyante. Ang singsing ay gawa sa berdeng salamin, kaya hindi nila napigil ang tumawa. By the way, Miss Zhu, kailan darating ang iyong karangalan? Oo, gusto nating lahat na maghintay at marinig kung ano ang dapat ituro ni Vice Chairman Zhu. Hindi nagtagal, nagsimulang magtanong ang ilang tao kay Zhu Ying, ang kanyang ama na si Zhu Linming ng balita. Bilang pinuno ng pamilyang Zhu, isa sa 5 sikat na pamilya, si Zhu Linming ay itinuturing na isang nakababatang pinuno ng pamilya, at siya rin ang Vice Chairman ng National Chamber of Commerce, kaya darating din siya para lumahok. Bagaman ang ganitong uri ng pambansang industriya at komperensya ng komersyo, ang 5 sikat na sekta ay magpapadala ng mga kinatawan, ngunit bihira itong direktang pumunta sa Padre de Pamilya.
Siyempre, bilang isang tao mula sa 5 sikat na pamilya, imposibleng dumating ng maaga, at ang mga mabibigat na timbang ay lilito siyempre sa dulo. Na may pagmamalaki na mukha, humajijek si Zuying, huwag kang mag-alala, dapat nandito na ang tatay ko. Pinadalhan ko lang siya ng WeChat message. Hehe. Bilang isang inapo ng isang sikat na pamilya, naramdaman ni Zuying na hawak ng mga bituin ang buwan. Napakasaya. Nagningning sa ningning ang mga mukha ni Wan Xingyu at ng kanyang asawa. Naramdaman ni Wan Xingyu na naipaghiganti na ang kanyang paghihiganti, habang naramdaman ni Zuying na ikinumpara niya si Su Qingzhou, at mas komportable siya. Bagamat walang pakialam si Su Qingzhou sa mga mata ng ibang tao, nakakainis din na ituro ng napakaraming estranghero. Tumingin siya kay Ye Fan, na kumakain pa rin ng lobster, at kailangang hanggan ito. Nakakahiya naman kung gaano kasarap ang gana ng lalaki. Sa sandaling ito, ilang iba't ibang boses ang nagmula sa direksyon ng pasukan ng hagdan. Maraming tao ang tila nakakita kung sino ang dumarating at tumagilid doon. Oh, nandito na si Vice Chairman Zhu. Talaga, bilasan mo. Maraming celebrity at businessmen ang lumapit, sabik na kumusta kay Zhu Linming sa lalong madaling panahon, kahit na pamilyar sila. Sa harap ng 5 sikat na pamilya, 10-10 bilyon o 100 bilyon ay wala. Ang mayroon sila ay hindi lamang ang kayamanan at ari-arian ng kaaway, kundi pati na rin ang mga koneksyon at pamana na natitira sa loob ng libu-libong taon. Sa makatuwid, kahit na ang ilang iba pang mga alagad ng mga sikat na pamilya ay gustong ipakita ito sa harap ni Zhu Linming at magkaroon ng pagkakataong magbigay ng kawanggawa. Kalmadong bumangon sina Wan Xingyu at Zhu Ying, sinabi ni Wan Xingyu, Mr. Su, nandito ang biyenan ko, gusto mo bang ipakilala ako? Hindi na kailangan, malamig na pagtanggi ni Su Qingzhou, sa wakas ay tumahimik ang kanyang mga tainga. Oo, dahil pumunta ang lahat para salubungin si Zhu Linming. Humph, asawa, paano niya makikita ang aking ama? Pumunta tayo doon, dapat akong mamiss ng aking ama, malambing na sabi ni Zhu Ying. Okay, tara na. Napatingin si Wan Xingyu kay Su Qingzhou nang may pagmamalaki, inayos ang kwelyo ng kanyang t-shirt, at naglakad na nakataas ang ulo. Nang dumating si Zhu Linming, nakasuot siya ng handmade tailor-made suit na walang tatak. Ang kanyang mga damit ay tila napakasimple, ngunit hindi niya maitago ang isang kalmado at mataas na ranggo na kapaligiran. Nakipagkamay siya sa ilang tao, tumango sa simpleng kilos, at lahat ng nakapaligid sa kanila ay yumuko at nakipagkamay sa kanya, at isang grupo ng mga tao ang nakangiting papuri at sumama sa kanya. Tatay. Si Zhu Ying ay may katangahang tumakbo at niyakap si Zhu Linming. Haha, anak, ang tagal na kitang hindi nakikita, at ang ganda mo na naman, tinapik ni Zhu Linming ang likod ng bata nang may pagdududa. Sinabi ni Zhu Ying, Tatay, ang aking anak na babae ay matanda na, siya ay tumatanda, paano siya maganda pa rin? Mga mata ni tatay, palagi kang magiging maliit na babae, nakangiting sabi ni Zhu Linming. Biyenan. Yumuko si Wan Xingyu nang may paggalang na nakangiti. Oh, son-in-law Wan, kumusta ka na? Tinapik ni Zhu Linming si Wan Xingyu sa balikat. Ngumiti si Wan Xingyu at sinabing, salamat sa aking biyenan, maayos ang lahat. Haha, ano ang kinalaman nito sa akin? Nangingisda ako at naglalaro ng golf araw-araw, paano ko malalaman kung ano ang ginawa ninyo? Casual na sabi ni Zhu Linming, ngunit tumawa ang mga tao sa tabi niya, na para bang nakakatawa ang mga salita. Maingat na humingi ng tagubilin si Wan Xingyu, Biyenan, umupo ka sa amin. Oh, okay, hindi naman meeting, you can sit as you please, saan ka uupo? Tanong ni Zhu Linming. Chapter 0978 Kilala muna naman ako. 09.78 Si Wan Xingyu ay mukhang tuwang-tuwa, at sila ay ipinagmamalaki na makaupo sa parehong mesa kasama si Zhu Linming. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa daan, Biyenan, mangyaring sumama sa akin. Hindi nagtagal, naglakad si Zhu Linming papunta sa table ni Ye Fan at Su Qingzhou, at nakita ng maraming tao na nakaupo pa rin doon si Ye Fan at Su Qingzhou. Si Ye Fan ay kumakain, habang si Su Qingzhou ay nagbabasa ng balita sa kanyang telepono, at hindi bumangon upang salubungin si Zhu Linming. Lahat ay hindi napigil ang sumimangot, umiling-iling ng palihim, iniisip na ang Jinxiu Group ay magiging malas, ito ay simpleng paglalaro ng apoy. Ubo-ubo, nabulunan si Wan Xingyu, medyo mayabang na sinabi, Mr. Su, narito ang aking biyenan. Tumingin sa likod si Su Qingzhou at sinabing, ano ang problema, gusto mong umupo dito? Wala ka na bang dalawang upuan? Sandaling natahimik ang lahat, iniisip na si Su Qingzhou ay masyadong ignorante sa mga kasalukuyang pangyayari at may sobrang emosyonal na katalinuhan. Mababa, kahit si Zhu Linming ay hindi nagbigay ng mukha. Sa emosyonal na katalinuhan na ito, isang himala na ang Splendid Group ay makakaligtas hanggang ngayon. Oo nga, nakita niya ang mga kilay ni Zhu Linming na nakakunot, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ye Fan na hinuhukay ang kanyang ulo sa king crab, na parang may iniisip. Iniisip ng lahat na ang Jinxiu Group ay ganap na napahamak, at itong security guard na hindi marunong mabuhay o mamatay ay nag-aalala pa rin sa pagkain. Hindi nasisiyahang sinabi ni Zhu Ying, Hoy, Mr. Su, wala kang pakialam sa iyong asawa. Kahit gaano kakawalang kakayahan, dapat mong igalang ang aking ama. Bilasan mo.
Si Su Qingzhou ay malamig na tumingin sa kanya, hindi busog ang asawa ko, bakit tumayo? Bawal bang kumain? Ang lakas ng loob mong kontrahin ako. Ano ka ba? Sa tingin mo ba ay magaling ang Jinxiu Group? Sa mata ng pamilya nating Zhu, isa itong utot. Si Zhu Ying, kasama ang kanyang ama na sumusuporta sa kanya, ay hindi natatakot sa anumang bagay, at direktang pinagalitan. Naramdaman ni Wan Xingyu na sa oras na ito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na pukawin ang apoy at mahulog sa bitag, kaya nagmadali siyang nagsabi, Bianan, ito si Su Qingzhou ng Jinxiu Group, ito ang kanyang asawa, ang kanyang apelyido ay Ye, siya ay isang security guard. Malamang ay hindi pa niya nakikita ang mundo, kaya hindi niya alam ang iyong pagkatao, ikaw. Bago pa matapos magsalita si Wan Xingyu, itinaas ni Zhu Linming ang kanyang kamay, sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Si Mr. Ye Fan ba talaga? Bakas sa mukha ni Zhu Linming ang pagtataka, at kasabay nito ay may bakas ng masalimuot na pagkabalisa sa kanyang mga mata. Hawak ni Ye Fan ang isang malaking paa ng alimango sa kanyang kamay, ngumunguya ng karne ng alimango sa kanyang bibig, tumalikod, sumulyap kay Zhu Linming, at nagsabi, ano? Kilala mo ako. Nagmamadaling nagpakita si Zhu Linming ng napakagalang at mahinhin ng ngiti, at sinabing, Mr. Ye, nakalimutan mo na ba? Noong nakaraan, may ginawang mali ang incompetent na anak kong si Wei. Salamat sa pagbibigay mo sa kanya ng leksyon, natuto na siyang kumilos ng maayos ngayon, ang eksena. Natahimik sandali. Hindi ako makapaniwala, hinala ko mali ang narinig ko, may hallucination ba sa harapan ko? Halos lahat ay nagtatanong nito sa kanilang sarili. Si Wan Xingyu at Zhu Ying ay mas nabigla kaysa sa kanila. Naalala ni Ye Fan na tila may ganoong bagay, dahil para sa kanya, ang isang karakter na tulad ni Zhu Wei ay masyadong hindi karapat-dapat na banggitin, at hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Oo, iyon ang nangyari, naisip ito ni Ye Fan, ngunit nakipag-usap siya kay Zhu Linming, ngunit hindi niya nakilala ang isa't isa, at ang bagay ay ipinarating ng kaluluwa ng dragon. Nagtanong si Zhu Ying sa mahinang boses, tatay. Ang pangalawang kapatid, may kinalaman ba ito sa kanya? Security guard lang siya ng Jinxiu Group. Alam lang ni Zhu Ying na may nagawang mali ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhu Wei, natanggal sa iba't ibang posisyon, at ipinatapon sa ibang bansa, ngunit hindi niya alam ang partikular na sitwasyon. Nag-react si Zhu Linming, noon niya lang napansin na ang kanyang anak na babae at manugang na lalaki ay nagpakita ng matinding kawalang galang kina Ye Fan at Su Qingzhou. Sa ilang sandali, nakaramdam ng lamig sa puso ni Zhu Linming. Mula nang mangyari ang insidente kay Zhu Wei, natuto na siya sa ilang source. Alam mo, ang kakayahan ni Ye Fan ay masasabing kapansin-pansin, at hindi ito isang bagay na maaaring pukawin ng kanilang pamilyang Zhu. Sa makatuwid, palagi siyang natatakot, at mahigpit na kinokontrol ang kanyang anak na si Zhu Wei, hindi hinahayaan siyang magkaroon ng kahit kaunting ideya ng paghihiganti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bawat pag-iingat, ang kanyang anak na babae at manugang na lalaki ay muling magalit kay Ye Fan. Damn! Hindi umimik si Zhu Linming, sa harap ng lahat, ito ay umuungal na pagsaway. Dahil dito, natigilan sina Zhu Ying at Wan Xingyu. Nanginginig sila at namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang pagkakakilanlan ni Mr. Ye, sinong mga juniors na tulad mo ang makakapaghusga ng kusa? Ngayon mo lang ba hindi nirerespeto si Mr. Ye? Sa pagharap sa pagtatanong ni Zhu Linming, nanginginig ang mga mata ni Wan Xingyu at Zhu Ying. Tumibok ang puso sa lalamunan. Kami. Hindi nila maintindihan kung bakit hinayaan ng security guard si Zhu Linming na pag-alitan sila sa publiko ng walang pag-aalinlangan, nang hindi nagpapakita ng anumang mukha, tutal, kahihiyan nito ang pamilya Zhou sa publiko. Hindi banggitin ng mga ito, kahit na ang mga mag-asawang pinangalanang Lu at Liu sa tabi nila, na pinagtawanan sina Ye Fan at Su Qingzhou kanina, ay naging berde ang kanilang mga mukha sa takot. Nang si Wan Xingyu at ang kanyang asawa ay nalilito at hindi alam kung paano sisegot, ang isa pang tao ay umakyat sa hagdan at nakangiting nagsabi mula sa malayo, ano ang problema, ang isang masayang araw ay maaaring maging sanhi ng galit ng master ng pamilya Zhu. Sa ibaba ay narinig ko ang boses. Napatingin ang lahat at hindi napigil ang magsalita muli, at maraming tao ang nagsimulang bumati sa isa't isa. Narito ang tiyuhin ng 5 sikat na pamilya Zhao. Ito ay si Ji Zhao Guoqing, ang Vice Chairman ng Chamber of Commerce. Ang pangalawang henerasyong panganay na anak na lalaki, si Zhao Guoqing, ay isa ring nangungunang figure sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ng lahat, bilang isang senior executive ng Siaguo Petroleum, hindi siya maihahambing sa mga ordinaryong kumpanya. Napabuntong hininga si Zhu Linming at binati si Zhao Guoqing mula sa malayo, pambansang araw, narito ka, itinuturo ko ang dalawang masasamang balakid na ito, talagang kabalbalan. Ni Barrier. Hindi maiwasang magtaka ni Zhao Guoqing, Zhu Ying, hindi ba? Ang iyong manugang na si Wan Xingyu. Ano ang nangyari sa kanila? Magalang na iminuwestre ni Zhu Linming ang mag-asawang Ye Fan sa tabi niya, Mr. Ye, dapat pamilyar ka rito, di ba? Hindi ba nagkaroon din ng intersection ang pamilya Zhao mo kay Mr. Ye? Ang dalawang munting bastos na ito ay talagang walang galang kay Mr. Ye. Mr. Ye.
Tumingin si Zhao Guoqing at nakilala ito kaagad, ngumiti, si Ye talaga. Mr. Fan. Nagtaka si Ye Fan, bakit kilala siya ng lahat, hindi niya kilala ang lalaking ito. Kilala mo na naman ako. Sinipsip ni Ye Fan ang mga paa ng alimango at hindi malinaw na nagtanong pabalik. Nagmamadaling nagpakilala si Zhao Guoqing, ako si Zhao Guoqing mula sa pamilya Zhao, ikaw at ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Zhao Guopeng, hindi ba kayo nagkita noong panahon ng pamilya Shu? Hay, nahihiya akong sabihin, hindi talaga tumutupad ang pamangkin kong si Chan Xuan sa inaasahan niya. Nasaktan kita, salamat sa isang malaking bilang ng iyong mga nasa hustong gulang, Ang pamilya Zhao ay may pambihirang posisyon sa militar, kaya mas naiintindihan nila ang sitwasyon ni Ye Fan. Mula nang malaman ang totoong background ni Ye Fan, walang sinuman mula sa pamilya Zhao ang nang-ahas na maghiganti laban kay Ye Fan, at hindi rin sila nang-ahas na pumunta sa pamilya Shu para manggulo. Ilang beses na tinanong ang kabanata 0979. 0979. Naalala ni Ye Fan ang bagay ng pagpunta sa bahay ni Shu noong panahong iyon. Ito ay naging kilala. Eto na, lagi niyang naaalala si Shu Lingshan, at hindi niya alam kung saan nagpunta ang babae. Oh, ang tagal na, tapos alam ko. Tumango si Ye Fan at sinabi. Hehe, hindi man ako tulad ng ilang mga kapatid sa aking pamilya na sumabak sa hukbo, narinig ko ang ilan sa iyong mga gawa at hinahangaan pa rin kita. Maaari ba akong umupo sa iyong mesa ngayong gabi at makipag-chat sa iyo? Siyempre si Zhao Guoqing ay ayaw sumuko, at siya ang pagkakataon para kay Ye Fan na buuin muli ang relasyon. At ang mga taong nanunood sa tabi nila ay muling napasigla, at lahat sila ay natigilan muli. Ano? Lubos na hinahangaan ni Zhao Guoqing si Ye Fan. Sambahin ang isang security guard. Wala akong pakialam, pero mukhang puno ang mga upuan, kibot balikat ni Ye Fan. Pagkarinig nito, nagmamadaling sinabi ni na Mrs. Liu at Mrs. Lu, hindi. Umalis tayo sa daan. Gustong umupo ni Zhao Guoqing, at walang nang-ahas na umupo sa upuan. Ang mga taong naruroon na tinuwanan lang si Ye Fan ay halos umiiyak, iniisip kung paano ito makakabawi. At sa sandaling ito, sina Wan Xingyu at Zhu Ying, ang kanilang mga mukha ay mapula, hindi sila makapaghintay na mahimatay, wala silang alam, ito ay talagang nakakatakot. Si Zhao Guoqing ay hindi nagmamadaling umupo. Dapat ay mayroon pa rin siyang upuan, ngunit nagtanong siya ng may pagtataka, Patriarch Zhu, ang iyong anak at manugang na lalaki, bakit hindi mo iginagalang si Mr. Ye? Galit na galit si Zhu Linming kaya umuusok ang kanyang ulo. Mula sa mga salita ni Zhao Guoqing, mas kumbinsido siya na si Ye Fan ay isang bagay na hindi nila kayang pukawin. Ang dalawang masasamang hayop na ito. Sabihin mo sa akin, bakit ngayon mo lang iginalang si Mr. Ye? Sabihin mo noong 1510. Naramdaman ni Zhu Linming na kailangan niyang bigyan ng paliwanag si Ye Fan, kung hindi ay hindi masisiyahan si Ye Fan, at maaaring magtanong ang pamilya Zhu na magdusa. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Wan Xingyu, at ibinagsak niya ang sarili sa lupa. Siya ay umiyak at sumigaw, Bienan. Nagkamali ako. Hindi ko kilala si Ye Bawan. Ay hindi, Mr. Bastus. Sinipa ni Zhu Linming si Wan Xingyu, ang paggalang at pagiging magalang ay ang pangunahing prinsipyo ng pagiging isang tao. Ni hindi mo ito naiintindihan. Umiyak din si Zhu Ying, humakbang pasulong at hinawakan ang braso ng kanyang ama, sinabing, Tatay, huwag mong sisipain ang bituin. Kami, hindi namin alam. Tumigil ka. Naghahanap ka ng mabuting asawa, ito lang ang birtod. Tanong ni Zhu Linming at itinulak ang kanyang anak palayo. Sa dami ng tao sa gilid, biglang may lumabas na boses. Anong problema dito? Sino ang nagpagalit sa Zhu Family Master? Pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may balbas na naka-white suit, at nang makita niya ang eksenang ito, hindi niya maiwasang magtaka. Nakilala agad ng maraming tao sa malapit ang tao. Mr. Wang. Nandito si Mr. Wang. Nakangiting sinabi ni Zhao Guoqing, Zhao Cheng, tinuturuan ni Zhu Family Master ang kanyang anak na babae at manugang. Kailan? Narinig ito ni Wang Zhaocheng, nagtaka siya, bakit? Magalang na iniunat ni Zhao Guoqing ang kanyang kamay at sinenyasan, itong Mr. Ye, dapat mas pamilyar sa kanya ang mga tao ng iyong pamilya Wang, tama ba? Tiningnan ito ni Wang Zhaocheng, at lubos na nagbago ang kanyang mukha, at napakaseryosong sinabi niya, Mr. Ye Fan. Naguluhan si Ye Fan. Siya mismo ang kumain ng king crab, bakit ang daming nakakakilala sa kanya ang sumulpot? Bakit, kilala mo na naman ako? Ipinakilala ni Wang Zhaocheng ang kanyang sarili, ako si Wang Zhaocheng mula sa pamilya Wang ng Yuan Cheng, ang kasalukuyang chairman ng Wangting Real Estate, at ang aking pinsan na si Han, dapat kilala mo siya, di ba? Ang pinsan ni Zihan. Magalang na tumango si Ye Fan sa kanya at sinabing, kung gayon, alam ko na, Zihan ngayon. Ano? Ngumiti si Wang Zhaocheng at sinabing, oo, napili siya. Salamat Mr. Ye sa iyong pag-aalala. Okay, hindi na nagtanong pa si Ye Fan at nagpatuloy sa pagkain ng mga alimango. Si Wang Zhaocheng, tulad ni Zhao Guoqing, ay nagtanong kay Zhu Linming. Panginoon ng pamilya Zhu, ang iyong anak na babae at manugang, may ginawa ka bang kawalang galang kay Mr. Ye Fan?
Masama kasing kumain ng ipis. Nang hindi na hinintay na magsalita si Zhu Linming, isang magandang boses ng babae sa labas ng karamihan ang nagsabi ng nakangiti, sino ang napakatapang, si Mr. Ye Fan ay naglakas loob na guluhin siya. Hindi maiwasan ni Ye Fan na lumingon sa likod nang marinig niya ang boses na ito. Si Su Qingzhou sa gilid ay hindi na masaya, inabot niya ang kanyang kamay at ibinalik ang ulo ng lalaki, anong tinitingin-tingin mo? Kainin mo. Napangiti si Ye Fan, wala siyang magagawa, hindi niya makikita si Chu Yunyao sa loob ng ilang araw. Nang marinig ang boses ng babae, natural siyang lumingon. Nakita ng lahat na pumasok sina Chu Yunyao at Chu Yunsheng, at kasama nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na tangsuit, kasama ang isang magandang babae. Sa sandaling lumitaw ang apat na tao, ang eksena ay ganap na pumasok sa isang puting mainit na yugto. Miss Chu, Mr. Chu, Chairman Exi, Madam Exi. Isang grupo ng mga tao ang abala sa pagbabati sa isa't isa. Si Chu Yunyao, na nakasuot ng dark blue na evening dress, ay maganda at marangya, na may mapagmataas na figure, at ang kanyang aura ay direktang pinigilan ang mga kilalang tao sa paligid niya. Lumapit siya kay Ye Fan, tumingin kay Wan Xingyu at sa kanyang asawa na nakaluhod sa lupa, at ngumiti, ano ang sitwasyon, hindi ba ito si Zhou Ying at ang kanyang asawa? Pinukaw ka ba nila? Lumingon si Ye Fan, walang magawa ngumiti siya at sinabing, ang sabi ko lang, nagtatrabaho ako sa security department ng Jinxiu, baka minamaliit nila ang mga security guard. Haha, Kuya Ye Fan, malaki ang ginawa mo para sa pamilya nila Zhu, ikaw bakit hindi mo sinabi sa kanila, gumagawa ka lang ng pangalan dyan. Nakangiting sabi ni Chu Yunsheng. Sinabi ng asawa ko. Sinabi ni Ye Fan, ngunit sinasabi nila na ang aking asawa ay may kaunting puting mukha, ano pa ang masasabi natin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mukha ni Zhu Linming ay lalong naging pangit, at ang mga tao sa paligid niya ay umiling at bumantong hininga. Self-inflicted talaga ta. Ikaw ba Fan? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na tangsuit ay dinala ang kanyang asawa kay Ye Fan at nakangiting nagtanong. Tumango si Ye Fan, Tito, kilala mo na ba ako? Pakiramdam ni Ye Fan ay ilang beses niyang itinanong ang tanong na ito ngayong gabi. Hehe, ako si Exi Hongfei. Maaaring narinig mo na ang anak ko at nabanggit mo ako. Sabi ni Exi Hongfei. Si Su Qingzhou, na nasa gilid, ay nag-react. Hindi niya ito naisip noon pa, oh. So it turns out that General Xi's father is Chairman Xi. Ang chairman ng Chamber of Commerce ay may pambihirang katayuan. Natigilan si Ye Fan saglit, at biglang napagtanto, ang ama ng matandang Xi. Haha, ako ay sarili kong tao. Naramdaman ni Ye Fan na kaya pa niyang bumangon, pagkatapos ng lahat, ito ang ama ng hardcore na kapatid. Bagamat sinabing illegitimate child noon si Xi Lin Yuan at may normal na relasyon sa ama na ito, pero kung tutusin, mas makapal pa sa tubig ang dugo, at pagkatapos bumalik sa bahay ni Xi, posible pa ring magkaroon ng relasyon. Tumayo si Ye Fan at makikipagkamay na sana kay Exi Hongfei, ngunit nalaman niyang may hawak pa rin siyang paa ng alimango, awkward na ngumiti, itinapon ang kanyang binti, pinunasan ang kanyang kamay sa tuwalya, at pagkatapos ay nakipagkamay kay Exi Hongfei. Chapter 0980 binigay nila sa akin. 0980. Tumingin sa kapatid at kapatid ni Chu Yunyao, matagal na nilang kilala si Ye Fan, at kasing lapit sila ng isang pamilya. Sa pagtingin sa makapangyarihang panig, si Exi Hongfei, isang pinuno ng negosyo, ay nagkusa na makipagkamay kay Ye Fan. Daan-daang mayayamang tao sa eksena ang humanga kay Ye Fan hanggang sa lupa. Kung papayag si Ye Fan na tanggapin sila bilang mga nakababatang kapatid ngayon, handa silang lahat na lumuhad at yumuko para tawagin ang panganay na kapatid, maging ninong. Nabigla. Horror pa. Gaano kasagrado ang bantay sa seguridad na ito? Ang mga haligi ng pamilya Wang, pamilya Exi, pamilya Chu, pamilya Zhao, at pamilyang Zhu ay kailangang pumupuri sa kanya, napakagalang. Hindi sila nagbigay ng magandang pambubble ngayon lang, pero kinukutya nila si Ye Fan on the spot. Ngayong iniisip ko ito, lahat ay hindi makapaghintay na sampelan ang kanilang sarili sa mukha. Tawagan ang iyong sarili ng utak ng baboy libu-libong beses. Sayang ang magandang pagkakataon. Isipin na lang kung casual na ipinakilala sila ni Ye Fan sa mga malalaking pangalan sa sikat na pamilya sa sandaling ito, hindi ba sila aakyat sa langit? Nang makitang kilala ni Wang Zhaocheng si Ye Fan, labis na natakot si Zhu Ying kaya nanghina ang kanyang mga binti. Ngayon ay nakita niya na ang pamilya Chu at si Exi Hongfei ay may kaugnayan kay Ye Fan na parang isang pamilya. Sa sobrang takot ni Wan Xingyu ay nakaramdam siya ng panginginig sa buong katawan, nanginginig, naawang ang kanyang bibig, at ni hindi siya makaiyak. Hindi nila lubos maisip, paanong biglang naging ganito ang lahat? Hindi ba dapat ay tinuwanan nila si Ye Fan at ang kanyang asawa, at pagkatapos ay nabangkarote ang grupo ni Su Qingzhou? Sinabi ni Exi Hongfei sa oras na ito, Ye Fan, alam ko na ikaw at ang aking anak ay may napakagandang relasyon at noon pa man ay gusto kong makahanap ng pagkakataon na makilala ka. Sa kabutihang palad, si Miss Su ang nagdala sa iyo sa pagkakataong ito. Sige, nandito lang ako para kumain. Para sa hapunan.
Masarap ang pagkain dito, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hehe, sabi ni Lin Yuan, ikaw ay isang tao na walang pakialam sa mga detalye at namumuhay ng napaka-casual. Mukhang totoo ito. Tumango si Exi Hongfei at sinabing, may oras ka ba? Gusto kitang imbitahan sa bahay namin ni Exi. Ito. Pag-usapan natin ito kapag may oras ka, maraming nangyayari kamakailan, sabi ni Ye Fan. Ang mga tao sa paligid ay baliw, isang tulad ni Exi Hongfei ang nag-imbita sa kanya sa bahay ni Exi, ngunit sinabi ni Ye Fan na, walang oras. Ang ikinabaliw ng lahat ay walang pakialam si Exi Hongfei, tumango siya at sinabing, okay. Kung malaya ka na, dapat kang sumama. Dapat na paunlarin ng maayos ng dalawang pamilya natin ang kanilang relasyon. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, halos lumuhad sila kay Ye Fan, ang panganay na kapatid na ito ay maraming baraha. Nang makita ni Zhu Linming si Exi Hongfei, gusto niyang humingi ng pabor kay Ye Fan, at gusto niyang mapalapit sa kanya. Lalo siyang kumbinsido na hinding-hindi siya sasaktan ni Ye Fan, at kailangan niyang magsumikap para magkaroon ng magandang relasyon kay Ye Fan. Bilasan mo si Mr. Ye, Miss Su. Kautaw para aminin ang pagkakamali mo. Nakita ni Zhu Linming na ang dalawang lalaking ito ay hindi man lang makapagsalita, at dahil alam niyang walang silbi na tanungin sila, diretsyong yumuko, na mas direkta. Naisip ni Ye Fan na ito ay medyo sobra. Hindi niya alintana na yumuko ang dalawa, at tumalikod at sinabing, oh, Tara, Lao Zhu, pagod na pagod, nagkautaw sila sa akin, hindi kawili-wili. Matandang Zhu. Nahihilo ang mga katabi niya nang marinig iyon. Mukhang hindi talaga kinuha ng panganay na kapatid na ito si Zhu Linming sa kanyang mga mata. Ang punto ay, walang pakialam si Zhu Linming, at magalang nang ngumiti, Mr. Kawai. Ang mga salita ni Ye Fan ay orihinal na gustong palayain ni Zhu Linming ang dalawang lalaking ito. Takot na silang dalawa. Kung patuloy silang ganito, matatakot silang umihi. Gayunpaman, narinig ni Zhu Linming ang isa pang kahulugan, iniisip na hindi nasisiyahan si Ye Fan sa paghiling sa kanila na yumuko at humingi ng tawad. Kaya, nagtanong si Zhu Linming, Mr. Ye, ano pa ang dapat mong sabihin, kung paano haharapin ang 2 taong ito na walang pinag-aralan? Namana ng aming pamilyang Zhu ang milenyo, at hinding-hindi namin hahayaan ang gayong mga inapo na insultuhan ang estilo ng aming pamilyang Zhu. Katiwalian. Ang reputasyon ng aming pamilya Zhu. Tungkol sa paggawa ng isang malaking deal, gusto mo bang pag-usapan ko ito? Inisip ni Ye Fan na ito ay masyadong maraming problema, at sinabi kay Su Qingzhou, asawa, bakit hindi mo sabihin sa akin? Anyway, ngayon lang ikaw ang pinupuntirya ng lalaking iyon. Si Su Qingzhou ay hindi masyadong nagmamalasakit, naramdaman niya na ang dalawang lalaking ito ay sapat na miserable. Gayunpaman, sa isang bagay, nadama niya na ang 2 taong ito, at maging ang maraming tao na naruroon, ay time na humingi ng tawad. Kaya't ang babae ay tumayo at sinabi, ang aking asawa ay walang pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya, dahil wala siyang katulad na kaalaman sa iyo. Gayunpaman, tinatawanan mo lang ang singsing na binili sa akin ng aking asawa. Nais kong time kang humingi ng tawad sa aking asawa. Sinabi ni Su Qingzhou, tinanggal ang berdeng singsing na bato sa kanyang kamay, at sinabing, bagaman hindi ko alam kung anong material iyon, kahit na salamin talaga ito, talagang plastic ito, para sa akin, ito ay mas mabuti kaysa sa any diamond is precious, at hindi mo dapat insultuhan ang puso ng asawa ko. Natahimik ang lahat sa eksena, at maraming tao ang tumango, iniisip na ang mga salita ni Su Qingzhou ay napakamakatwiran, at hindi nila maiwasang magpakita ng paghanga. Si Wan Xingyu at Zhu Ying ay lumuhad sa lupa at tumango. Mr. Ye, Miss Su, pasensya na. May mga mata kami at hindi namin alam ang Mount Tai. Mr. Ye, alam talaga namin kung ano ang mali. Hindi namin dapat pagtawanan ang puso mo. Ikaw, ang daming matatanda. Let us go. Ang mga tao ay umiiyak at umiiyak, kung gaano kalakas ang kanilang kapalaran, at halos takot silang mabasa ang kanilang pantalon. Gayunpaman, si Chu Yunyao sa gilid ay sumimangot, iniunat ang kanyang kamay, at sinabi, Su Qingzhou, ipakita sa akin ang iyong singsing. Si Su Qingzhou ay hindi masyadong masaya at ayaw itong ibigay, kaya tinanong niya, ano ang gusto mo? Huwag kang mag-alala, ninanakawan kita sa harap ng napakaraming tao. Parang nakita ko lang ang bagay na ito sa isang lugar. Let me confirm. Sabi ni Chu Yunyao na may pagdududa. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, nag-aatubili niyang ibinigay ito, dahil gusto rin niyang malaman kung ano iyon. Pagkatapos kunin ni Chu Yunyao ang singsing, pinagmasdan niya itong mabuti, at pagkatapos ay may bakas ng pagkagulat at ningning sa kanyang magagandang mata, hindi makapaniwalang sinabi niya, ang apelyido ay Ye. Ang icosahedrite ng Magnesium Space Agency ay ninakaw mo. Saglit na nataranta ang lahat, hindi alam kung ano ang sinasabi ni Chu Yunyao. Hindi natuwa si Ye Fan, nako, pangit talaga, ano ang pagnanakaw? Tumawag ako ng isang kapatid, at hiniling ko ito sa kanila, at ibinigay nila ito sa akin. Fuck. Bulalas ni Chu Yunyao. Ngayon, hindi ba sila natatakot sa iyo? Tinanong mo sila, hindi ba sila naglakas loob na ibigay ito sa iyo?
Kung hindi mo ito ibibigay, hindi ka pa rin ba magpapadala ng isang tao upang manakawan ka? Ang resulta ay hindi pareho. Nataranta na naman ang lahat, ano? Ito ba ay berdeng bato mula sa Magnesium Space Agency? Ang punto ay, ang mga tao ng Magnesium ay tila hindi nang ahas na pukawin si Yefan ay may napakalaking impluensya sa ibang bansa. Gaano kawalang katiyakan ang pagkakakilanlan nitong, Yebawan? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.